Amen. Let us pray. O Diyos, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa patutuo ng aming pong kapatid, O God, patungkol, O Diyos, sa kanyang walk sa inyo, O God. At tunay nga na kayo po yung nagbabago ng buhay, O God. Ang inyong pagtawag, O Diyos, ay tunay na inyo pong ibinibigay sa kahit sino man, at kung sino man ang tutugon, Panginoon, ay inyo pong binabago ang buhay. At nagpapasalamat kami sa oras na ito na patuloy po ninyo kami na binibigyan, O Diyos, ng desire na magpatuloy, Panginoon, sa amin pong nasimulan. At dalangin po namin na sa amin pong kapag-aralan sa gabi po na ito ay tunay, O Diyos, na maging kapakyunabangan ng amin pong mga buhay. Ang inyo pong lingkod, O Diyos, ay kulang sa kaalaman, Panginoon. Kaya't ipinapanalangin po namin sa oras na ito na kayo po yung magturo, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Gamitin lamang po ninyo ako, O God, as your mouthpiece para sa inyo pong naisin, O God, na iparating sa amin sa gabi po na ito. Magsilbing rebuke, O God, ng inyo pong salita, magsilbing encouragement, O God, ng inyo pong salita. At magsilbi, O Diyos, na batayan po namin sa amin pong pangaraw-araw, O God, na buhay dito sa lupa. Madakila ka, Ama, at patuloy na tinatas ka po namin. Dalangin po namin ang paglilinis po ninyo sa bawat isa po sa amin sa mga oras po na ito upang ang inyo pong salita ay tunay na makapasok, Panginoon, sa amin pong mga puso at sa amin pong mga buhay. Sa inyo po lahat ng papuri po sa salamat in Jesus' name. Amen. Amen. Ilang verse lang yung ating pong papag-aralan. And I just want to read it as a whole. Dito po sa Matthew, as we continue yung ating pong pinag-aaralan dito po sa book ng Matthew. At makikita po natin ito sa chapter 20, verse 29. Ang sabi po dito, pag-alis nila sa Jericho, si Jesus ay sinundan ng napakaraming tao. 30, doon ay may 2 bulag na nakaupo sa tabi ng daan. Nang marinig nilang dumaraan si Jesus, sila ay nagsisigaw, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa amin. 31, pinagsabihan sila ng mga tao at pinatahimik. Ngunit lalo silang nagsisigaw, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa amin. Tumigil si Jesus, tinawag sila, at tinanong, ano ang gusto ninyong gawin ko sa inyo? Sumagot sila, Panginoon, gusto po naming makakita. Nahabag si Jesus sa kanila at hinipo ang kanilang mga mata. Agad silang nakakita at sila ay sumunod sa kanya. So it is a very good story of a two people or a two person na kung saan ay binanggit din po ito sa book po ni Mark sa chapter 10 verses 46 to 52 at saka binanggit din ni Lucas sa chapter 18 verses 35 to 43. At himay-himayin po natin, mga kapatid, no? Katulad po ng ating pong laging ginagawa. So, yung setting po nito, makikita po natin that the Lord Jesus Christ ay ready na po siya to enter Jerusalem. At pagpasok po niya sa Jerusalem, yung sinasabi po na triumphal entry ni Jesus sa Jerusalem, dumaan po siya ng Jericho. So the last time na i-preach po sa atin ni Sister May Grace, tinuruan po niya, di ba, yung mga disciples. Nakita po natin na binanggit po niya yung kanyang darating na na mangyayari sa kanya sa Jerusalem.
nakita rin po natin yung isang ina na nakiusap, di ba, sa Panginoong Jesus tungkol sa dalawa niyang anak, na kapag dumating yung kanyang paghahari, yung isang anak niya uupo saan? Sa kanan, at saka uupo naman sa kaliwa. So, pagka alis nila, sabi dito, sa Jericho, sa other account kasi, ay basta nandun sila sa Jericho, no? At kung titignan natin mga kapatid, babalik tanawin natin yung ating pong mga pinag-aralan tungkol po sa Jericho. Ito po ay meron pong napakagandang kwento, di ba, na nangyari dito sa Jericho. Nakita natin na ito po yung kauna-unahan na lugar na kung saan pagpasok po ng mga Israelites, mga Israelita dito po sa Promised Land, una po nilang kinonquer ang city ng Jericho. So unang labanan yung kanila pong ginawa po doon, at nagningning po yung pangalan ng isang prostitute sa pangalan po ni Rahab. No, so yun po yung nakita po natin, nakita natin na may fear po itong mga Israelites. Mapapasabak po sila sa isang napakalaking at napakamakapangyarihan, di ba, na syudad ng Jericho. Pero nakita po natin na sa pamamagitan ng kanila pong pananampalataya po sa Panginoon, wala silang ibang ginawa, kundi yung umikot ng ilang beses doon po sa wall ng Jericho, at ang Lord mismo ang nagpabagsak sa wall ng Jericho. No? Kasi kapag na bumagsak na yung wall ng Jericho, katulad ng mga pader, kapag nasira yung pader, yung gate, di ba, yung pader ninyo sa bahay, pwedeng pumasok yung lahat na doon. Di ba, pwedeng makapasok, maging yung mga maituturing, di ba, na enemy. And then after that, makikita po natin na dahil po doon po sa hindi po pagsasubmit, di ba, ng Jericho, supposed to be sa mga Israelites, nakipag-usap sila di ba, pero hindi po sila tinanggap, at nakita po natin na ito po ay kinurse, di ba, kinurse, nagkaroon siya ng divine na curse. Makikita po natin yan sa Joshua 6:26, naging cursed city siya. At kung sino man ang magre-rebuild sa place ng Jericho, ay yung magiging kabayaran ng kanyang pagre-rebuild doon po sa city ay yung kanya pong mga anak. So nangyari po yun, no, sa panahon ni King Ahab. So that was the place, di ba, na Jericho. Merong punto sa buhay po ng mga tao doon po sa Jericho, na kung saan kinonsider po ito na cursed city, pero ang gagawin po ng Panginoon dito, that even in that kind of situation, kaya po niyang gumawa, di ba, ng milagro. At titignan natin, mga kapatid, itong sabi dito, di ba, na pagkaalis sa Jericho, si Jesus ay sinundan ng napakaraming tao. So pag sinabi natin napakarami, hindi lang yun 10, hindi lang yun 20, probably sinasabi po ng mga iba pong mga historians ay nasa mga thousands po yon, di ba, yung dumarate, yung mga tao, di ba, na sumusunod, di ba, sa Panginoong Hesus. Kasi nga nasa Lord yung lahat Di ba, kapag may chismis kumakalat, wala pa namang Facebook sa kapanahonan na yon, pero matindi, may pakpak ang balita, may tainga ang lupa, di ba, may pakpak ang balita. Sa pamamagitan ng pag-uusap-usap, di ba, ng mga tao, ay naipapasa po, di ba, yung mga kwento. At ang kwento sa Panginoong Hesus ay napakaganda. Nag-heal siya ng lahat ng klase ng may sakit, nagpro-provide siya ng pagkain, kaya po niyang paramihin yung pagkain, di ba? At marami pong mga pwedeng mapag-aralan at matutunan, di ba, sa
sa Kanya. So napakagandang sumama, napakagandang makinig, di ba, sa Panginoong Jesus. Kasi siya mismo yung nagtuturo. So no doubt na napakarami pong tao ang sumusunod, di ba, sa Kanya. Nasa Kanya na lahat eh. Di ba? Nasa Kanya na lahat, na mesmerize sila tungkol doon po sa katauhan, di ba, ng ating pong Panginoon. So dito sa verse 30, ang sabi po dito, doon sa setting na yon, na napakaraming tao, darating ang Panginoong Jesus, dadaan ang Panginoong Jesus, ay meron tayong makikilala dito na dalawang bulag. Sabi dito na nakaupo sa tabi ng daan. At binabanggit po sa atin sa book po ni Mark. Tingnan po natin dito sa binigyang diin kasi nitong si Mark na yung isang bulag ay may pangalan. Di ba dito sa Matthew, binanggit na dalawa yung lalaking bulag na nakaupo, di ba, sa tabi ng daan. Pero sa Mark, dito sa Mark, makikita po natin sa Mark 10 verses 46 to 52, pinangalanan po yung isang bulag. So nag-focus po si Mark doon sa kwento ng isang bulag na iyon. Hindi po natin alam kung anong nangyari doon sa isa, pero tinignan po ni Mark yung isang bulag na nakaupo dito po sa daanan na sinasabi po ni Matthew. At ang pangalan po ng isang bulag na ito ay si Bartimeo. Siya po si Bartimeo, sabi dito, at hindi lang siya, sinasabi ko nga po palagi, di ba, na hindi si Matthew, hindi siya masyadong madetalye. Pero binigyan po ni Mark ng detalye kung sino po yung tao po na ito. Siya po ay si Bartimeo na anak ni Timeo. So merong pamilya yung isang bulag na ito. Meron siyang tatay. Hindi po natin alam kung meron po siyang mga kapatid, pero meron po siyang tatay that is supposed to be magki-care po sa kanya. Siya dapat, yung tatay po niya, hindi rin po natin alam kung ito po ay buhay pa, pero merong mga kamag-anak to, di ba? Maaring may mga pinsan ito or whatsoever, pero nag-end up itong si Bartimeo bilang, sabi dito, bilang isang pulubi. Pulubi, pag sinabi po nating pulubi, namamalimos siya. So no doubt na doon po sa kanyang daily living, inaasa po niya ito sa pamamagitan ng kanyang panghihingi, di ba, ng mga abuloy, di ba, doon po sa mga tao na kanya pong na kanyang ma-i-encounter. At kapag sinabi mo kasing bulag, mga kapatid, napakahirap ng buhay nito. Diba? Ano ang pwede mong gawing trabaho? Lalong-lalo na sa kapanahunan na yon. Hindi ka naman pwedeng magsaka. Diba? Paano ka magsasaka? Hindi ka nga makakita. Or paano ka magtatrabaho? Pwede ka namang mag-fishing sana. Diba? Pero paano ka makakapagtrabaho? So nag-end up, parang nakakaawa lang din talaga yung mga bulag. Kasi kailangan mo talagang, nakaka-amaze lang. I remember, yung naging translator ko dati sa court, bulag talaga siya. Hindi siya makakita. Pero nakakatuwa sapagkat, nakakalayo siya. Meron lang siyang tungkod, di ba, na ginaganon. Tapos, nagtatanong-tanong siya, di ba, sa mga tao. Anong number yung darating na bus? Mga ganyan. Tapos tinutulungan naman siya kung saan siya mag-i-stop, di ba, kung saan siya pupunta. Nakakarating naman siya ng oras. Di ba, doon po sa kanyang pupuntahan. Actually, nauna pa nga siya kaysa sa akin. Di ba, yung mga ganong instances. Pero sa kapanahunan nila, napaka-saklap. Yung term nila, napaka-saklap. Di ba? Ang maging isang bulag. Sino yung mag-care sa'yo? Paano ka
ka maglalaban ng mga damit mo? Di ba? Paano, alam mo yun, kaya karamihan sa mga bulag, lalo na kung walang nag-aalaga sa kanila, madungis talaga sila, di ba? Lalo na, pulubi. Nakakita na po ba kayo ng pulubi na talagang pustura? Karamihan po sa mga pulubi, kahit po sa atin, ay kawawa. At siya po si Bartimeo. Di ba? Naging kaawa-awa. Di ba? Yung kanya pong kalagayan. Umaasa sa maililimos para doon po sa kanyang pang-araw-araw. Di ba na? Pangangailangan. So nakita natin, mga kapatid, na kahit may family siya, may tatay siya, binigyang pangalan pa nga ni Mark, kung sino po yung kanyang tatay, pero nag-end up po siya sa street. Di po natin alam kung paano po siya, kung umuuwi pa ba siya or nag-i-stay na siya, di ba, doon po sa daanan. Kasi pag gising mo, kadalasan kasi sa mga bulag, di ba, doon sa mga pulubi, nandun sila sa the same spot, na kung saan, ito po yung laging dinadaanan, di ba, ng mga tao. At sabi po ni Mark, sabi dito, nang marinig ng bulag na si Bartimeo, na ang nagdaraan ay si Jesus na taga Nazaret, so narinig niya na may dumaraan. At kapag dumaraan po yung napakarami pong mga tao, maingay to. Diba? Napakaingay po nito. Sabi po ni Lucas, doon po sa Luke 18, tignan po natin para magkaroon po tayo ng marami pong input. Sabi dito, Luke 18 verses 37, sabi dito, nagdaraan si Jesus, 36, nang marinig niyang nagdaraan ang maraming tao, sabi ni Lucas, itinanong niya kung ano ang nangyayari. Siyempre, curious ka, di ba? Curious ka, bakit ang ingay-ingay? Anong nangyayari? Wala ka naman po pwedeng i-address, di ba, na, kung kunyari, Sister Tess, anong nangyayari? Kasi hindi mo nga makita kung sino yung dumadaan, di ba? Kaya nagtanong siya, so he uses, di ba, yung kanya pong voice upang makapagtanong. Kasi kung dalawa sila na bulag, hindi naman po pwedeng tanongin niya yung kasama niyang bulag. Di ba? Kasi hindi rin naman yun nakakakita. Di ba? Hindi rin naman yun nakakakita. Kaya, sabi dito, itinanong niya kung ano ang nangyayari. At ang binanggit sa kanya ay sabi dito, siyempre yung nakakakita ang nagbanggit, nagdaraan si Jesus na taga Nazaret, ang sabi nila sa kanya. Nagdaraan si Jesus na taga Nazaret. Oo, totoo na pwede tayo nating sabihin na kaawa-awa naman itong si Bartimeus o si Bartimeo. Kasi bulag na nga siya, di ba? Wala siyang maayos na kabuhayan, naghihintay sa limos ng mga tao. Pero ang Bartimeus na ito na siyang bulag ay higit, di ba, ang kanyang stand sa harapan ng Panginoon. Bulag nga siya physically, pero grabe naman ang kanyang pagtingin spiritually. Sabi ng mga tao, nagdaraan si Jesus na taga Nazaret. Ang description ng mga tao kay Jesus ay taga Nazaret. Taga Nazaret. Nagdaraan si Jesus na taga Nazaret. Pero ibahin mo si Bartimeo. Iba ang kanyang pagtingin. Diba sa Panginoong Jesus? Anong sinabi niya? Sinabi niya, Panginoon, sabi niya ganon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Grabe lang talaga, no, na, alam mo yun, si Bartimeo, mga kapatid, ulitin natin, isa siyang bulag. Hindi niya po pwedeng makita kung ano yung mga miracles and wonders na ginagawa ng Panginoon. Kasi nga hindi siya makaalis doon po sa kanyang kinaroroonan.
Lahat lang ng information na meron siya is through hearing. Lahat ng information na meron siya, narinig lang niya. Ipinasa lang ito, di ba, sa kanya. Pero alam po ba natin na kahit yung mga narinig po niya, ay kanya po itong pinangalagaan. Sinabi sa kanya ng mga tao, nagdaraan si Jesus na taga Nazaret. At ano po yung dineclare nitong si Bartimaeus, hindi ko man nakita ang kanyang mga miracles. Hindi ko man araw-araw nakasama ang Panginoon at makita ko yung kanyang holy life. Enough na yun para sa akin. Para makita ko siya na siya yung aming hinihintay. Siya yung anak ni David. Diba? Siya yung anak na David. Siya yung aking kailangan. Siya yung aking kailangan. Kasi sa isang bulag, mga kapatid, lalo na maraming mga tao, sabi dito, di ba, na dumaraan. It is a good opportunity for this Bartimaeus supposed to be. Kikita siya ng malaki. Konting trabaho lang, madaming mga prospects Madaming mga prospects. Kung pwede niyang sabihin na, konting shekel lang, shekel, maawa kayo sa kalagayan ko. No? Kung ito yung focus ng kanyang puso, pero hindi niya ginamit yung opportunity na yon, yung oportunidad na yon, upang manghingi ng limos sa mga tao, nung nalaman niya na ang Panginoong Jesus ang siyang nandun sa mga oras po na yon. Ano yung kanyang hiningi? Habag ng Diyos. It is the mercy of God. It is the mercy of the Lord Jesus Christ. Sabi niya, Panginoon, paano mo nalaman, Bartimeo, na siya yung Panginoon? I heard it. Paano mo nalaman na siya yung anak ni David? I heard it. Nalaman ko yung lahat ng kanyang mga miracles. Narinig ko, di ba, yung patungkol sa Panginoong Jesus, and it is enough for me to believe that He is the Messiah. Kaya, pagkarinig niya sa pangalan ng Panginoong Jesus, nakita po natin, di ba, na hindi niya ginamit yung kanyang opportunity upang kumita ng pera sa dami po ng mga crowd. Hindi siya nag-ask ng kahit na anuman maliban sa habag ng Diyos. So kahanga-hanga po, di ba, yung tao po na ito, na si Bartimaeus. Alam mo po, pwede naman niya sabihin sana na, kung talagang Kristo ka, bakit ako bulag? Diba? Minsan kasi ganun, sisisihin mo yung Diyos, diba? Sa mga miseries ng buhay. Doon sa mga, alam mo yun, may mga tao na sinisisi po yung Diyos. Doon po sa kanila pong kalagayan. Bakit mo ako pinabayaan? At alam po natin, diba, na ang sakit na bulag, marami pong dahilan yan. Maaring doon po sa pagbubuntis ng nanay ay na-aksidente ito, nagkaroon ng mga infections, or nagkaroon ng mga sakit, naapektuhan po yung mata ng bata at ipinanganak na bulag yung bata. Meron din po naman yung nakukuha sa aksidente. Diba? Sa kahit na anong klase ng aksidente, nabulag yung tao at hindi na ito makakita. Meron din akong narinig na yung pagbubuhat ng napakabigat, di ba, ay siyang nagdulot din sa kanya, di ba, ng kanyang pagkabulag. Dito kay Bartimeo, hindi po natin alam kung ano po yung naging dahilan, di ba, ng kanya pong pagkabulag. Pero isa po siyang bulag. Alam mo yung nakaka-amaze dito, mga kapatid? Sabi po dito, verse, doon na lang tayo kay Mark. Sabi dito, sumigaw siya ng sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Verse 48, sabi dito, kahit dito po kay Matthew, sabi dito, pinagsabihan siya ng mga tao na naroroon upang tumahimik. Sinabihan siya upang tumahimik. Sinabihan sila ng mga tao upang tumahimik. Hindi mo lang talaga maintindihan ang mundo. Kahit sa kapanahunan po natin ngayon, di ba, mga kapatid? This man
is asking for the mercy of God. Pero ni-rebuke siya ng mga tao. Tumahimik ka dyan. Tumahimik ka. Minsan, di ba? Minsan, yung mga bata, minsan, I don't know if you experience it, nagagalit sila kapag nag-church ka. Di ba? Yung para bang ibang planeta yung pupuntahan mo. May mga ganun, parang pag nalaman nilang Christian ka, maaaring hindi ka nila tanggap. Di ba? Kasi, what is wrong with our, with humanity? Bakit yung mga katulad nating mga mananampalataya, tayo yung hindi naman tayo threat sa mundo, di ba? Hindi naman tayo threat sa kahit na kanino man. Actually, ano pa nga tayo eh. Di ba? Nag-advocate pa nga tayo ng love, ng peace, ng forgiveness. Pero ayaw tayo ng karamihan. Maaaring ganun, or even your family. Kahit gaanong kasigasig mo, di ba, na sumunod po sa Panginoon, may mga instances na ayaw ka nila. Pero yung mga nag-iinom, naninigarilyo, ng bababae, ng lalaki, wala naman silang sinasabi. Diba? Wala naman silang sinasabi. Pero tayo maghawak lang tayo ng Bible, minsan, di ba, sabihin ng mga tao na lalagpas ka sa langit, di ba, sa baryo, dadaan ka lang, di ba, nakaputi, o saan ang binyag. Di ba, alam naman nila na pupunta ka sa church. Pero, madalas na, ginagawa po nila ito, di ba, na katatawanan, di ba, sa atin, o baka makalagpas ka dyan. Di ba, at minsan pinapagalitan pa, kung tayo po ay nalilate. Or nag-i-stay, di ba, ng matagal, di ba, sa iglesia. Anong problema ng mundo, di ba, sa mga mananampalataya? Just like the people who are here, di ba? Alam mo, anong problema nila? Hindi naman nang hingi si Bartimeus sa kanila nang meron sila. Ang hinihingi niya ay yung habag, di ba, ng Panginoon. Di ba, sinaway siya, di ba, pinagsabihan siya ng mga tao, tumahimik ka. So probably, ayaw din ng mga tao yung kanyang isinisigaw. Di ba na? Anak ni David, hoy Bartimeo, taga Nazaret siya. Di ba? Si Jesus ay taga Nazaret. Hindi, anak ni David. Di ba? Panginoon, mahabag ka po sa amin. At kahit siya ay pinagsabihan, di ba? Kahit siya ay pinagsabihan na tumahimik ka, siya ay si Jesus na taga Nazaret, anong ginawa nitong si Bartimeus? Lalo pa siyang nagsisigaw. Lalo siyang nagsisigaw. Sabi niya, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Mahabag po kayo. Di ba, sa akin. Hindi nag-iba yung kanyang stand kahit siya ni-rebuke, kahit siya pinagsabihan, di ba? Kahit may mga obstacles, kahit may mga rebuke, kahit may mga oppositions. Hindi nag-iba yung kanyang stand. At lalo pa siyang nagsisigaw. Di ba? Panginoon! Kasi madaming tao eh. Maraming tao. So, kailangan talaga, sabi dito, lalo pa niyang nilakasan yung kanyang boses. At ang sinasabi niya, it is the same word. Panginoon! Di ba? Anak ni David, maawa po kayo. Di ba? Sa akin. Alam mo kapag hindi ginawa ni Bartimeus yun, alam mo yung alam ni Bartimeus yung necessity of the moment eh. Kasi kapag hindi niya yun ginawa, hindi na babalik si Jesus sa way na yon. Kasi papunta na siya sa Jerusalem, ipapako na siya sa krus, mamamatay na siya doon. Diba? Mamamatay siya ng 3, alam mo yun, pero mabubuhay siya ulit. Di ba na mag-uli. Mabubuhay siya muli na mag-uli. He is begging for mercy. Di ba? The crowd rebuke him. And this doesn't stop him. Di ba? Doon po sa kanyang, doon sa kanyang pinupursu. Gusto niya, di ba, na makita yung habag
Gusto niya na matanggap, di ba, yung habag, di ba, ng Panginoon. It might be the last moment ng buhay ni Bartimaeus ang masasayang sa mga oras na yon kapag hindi niya yun ginawa. Pero sad to say, mga kapatid, that many people, even the crowd, walang ganitong response, di ba, sa Panginoong Jesus. Kahit sa kapanahonan na ito, how many times have you heard the gospel? Did you ever responded like Bartimaeus? Hindi. Kailangan gawin ko ito ngayon. Si Jesus nandun. Si Jesus nandun. Gagawin ko yung opportunity na yon upang tumawag kay Jesus. Hindi niya inuna yung shekels. Wala akong pangkain. Di ba? Pero inuna niya, tinignan niya yung opportunity that this might be the last that I will see the Lord. And He is right. He is right. Kasi ang Lord ay papunta na, di ba, sa kanyang kamatayan. So tingnan natin, let's continue dito po sa Mark. Alam mo, ang persistence at ang passion will be rewarded. Kapag persistent ka, kapag may passion ka, di ba? It will be rewarded. And sabi dito, tingnan natin, tumigil si Jesus at kanyang sinabi, no? Dalhin ninyo siya rito. Dalhin niyo siya rito, no? Sa dami ng crowd, sa dami ng mga tao, narinig ni Jesus yung kanyang pagtawag. Narinig kasi, di ba, may obstacles na. Sinabihan na siya na hindi siya, tumahimik siya. Pero lalo pa niyang ginamit yung kanyang lakas upang ang kanyang cry, upang ang kanyang boses ay makarating, di ba, sa Panginoon. Jesus heard him. Jesus heard him. Sabi dito sa Lucas, tingnan natin. Sabi dito sa Lucas, tumigil si Jesus at ipinatawag ang bulag. Tumigil si Jesus at ipinatawag ang bulag. So, what we can learn, persistence and passions will be rewarded. Hindi na sayang ang ginawa ni Bartimaeus, di ba, na pagtawag sa Panginoon, no? Tumigil siya, tinawag siya. Tumigil si Jesus at tinawag, di ba, si Bartimaeus. Jesus called him, no? Tinawag siya ni Jesus. At anong sabi? Ano ang gusto ninyong, dito na lang para tayo kay Bartimaeus sa Mark. Sabi dito, tinawag na nila ang bulag. Sinong tumawag? Yung mga tao mismo, tingnan mo kung gaano nagbabago in a minute ang tao. Di ba? Kailan lang nire-rebuke siya. Pero ngayon, oy, tawag ka. Di ba? Oy, tawag ka ni Jesus. Siyempre, yan, from the front, tawagin ninyo siya. So, magre-relay yung message hanggang sa makarating doon sa tabi ni Bartimeo. Oy, tawag ka. Tawag ka ni Jesus. Tinawag siya ng Panginoong Jesus. So kung titignan natin, sino ang tinatawag ng Panginoong Jesus? Those who are desperate, those who are persistent, and those who have passion. Those who have passion. Diba? Those who have passion in the Lord. Sorry. Those who have passion in the Lord. Isa sa mga nakaka-amaze, mga kapatid, sa thought po na ito, diba? Sabi dito sa verse 50, tignan ninyo ang ginawa nitong si Bartimaeus. Sabi niya, inihagis niya ang kanyang balabal. Pag sinabi mong balabal, ito yung kanyang gamit. Di ba? To cover himself. Maaring ito ay makapal, maaring ito ay
mabigat, di ba? Pero kahit yung nag-iisang yon, inihagis niya. Paano niya yun makikita pagbalik niya? Sa dami ng tao, di ba siya nag-worry na kuhanin ito ng iba? Di ba? Alam mo yun? Hindi ba siya nag-worry na kuhanin ito ng iba? Pero sabi dito sa verse 50, inihagis niya, sabi dito, itinapon niya, di ba yung kanyang balabal, at nagmamadaling tumindig at lumapit kay Jesus. Alam mo, kahit yung balabal na yon, nakita niya na ito ay sagabal, di ba? Doon sa immediate na kanyang paglapit, sa Panginoon. At maging yun, di ba, na nag-iisa, maaring nag-iisa yun lang yung kanyang kasama, di ba? Hindi niya iniisip na paano ako mamaya, di ba? Pagkatapos kong makita si Jesus. But alam natin, di ba mga kapatid, na iba yung takbo ng kanyang isip. Upon hearing that God is calling him, pwede niyang iwanan kung ano yung nagpapabigat, di ba, sa kanya. Kahit ito pa yung kailangan niya, di ba, sa kanyang buhay. Nakita niya ito na mabigat. Kahit yung tinignan niya na obstacles yun, or kabigatan yun, gusto niya na makarating ka agad, di ba, sa Panginoong Jesus. Kasi kung dala-dala niya yon, it will take him time to come near to Jesus. At nakita rin po natin na si Jesus, di ba, very burdened kasi papunta na siya sa Jerusalem. But he has still the time to meet the need of this man. Alam mo yun, nakafocus siya, mamamatay na ako. Paano na yung mga disciples ko? Di ba, nag-cry pa nga siya before entering, di ba, sa Jerusalem. But doesn't stop him, di ba, in responding doon sa cry ng isang bulag na ito, na si Bartimeo. Ano po yung nagpapabigat sa atin in coming to Christ? Marami, di ba? Marami yung mga maaring magpapabigat po sa atin. But look at the example of Bartimeo, that even yung necessity niya, yung kailangan niya, kaya niya yung tanggalin, makalapit lang ng quick, ng mabilis, di ba, sa Panginoong Jesus. Inihagis niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo, di ba, at lumapit kay Jesus. Tinawag siya ni Jesus, di ba? Tinanggal niya yung nagpapabigat sa kanya at lumapit siya sa Panginoong Jesus. So look at the difference of Bartimeo and the people. Ibang-iba si Bartimeo, kahit sa iglesia po na ito, na natatangi, di ba? Natatangi yung kanyang character. Kasi how many times have you ever heard the Word of God? Pero meron po ba kang natatandaan, Pastora, na katulad po nitong si Bartimeo, na he left everything of him, di ba, makapunta lang ng mabilis, di ba, sa Panginoong Jesus. At maaring sabihin din natin, sister, hindi ko pa naman narinig yung boses ng Lord na He is calling me. Si Bartimeus, narinig ba niya mismo yung boses ni Jesus na tinatawag siya? Hindi, di ba? Gumamit siya ng other, yung term ko, medium. Gumamit siya ng other people to tell to this Bartimeus, tinatawag ka. Diba? Tinatawag ka ni Jesus. Nag-cry siya, Jesus, mahabag ka po sa akin. Panginoon, mahabag ka po sa akin. And the people gave that message na siya po ay tinatawag. Ilang beses na po kayong tinawag ng Lord? Ilang beses na? Kahit dito sa church, how many times? Pastora, laging tumatawag yan sa altar call. Lagi siyang tumatawag. Pero alam mo yun, dito sa crowd na ito, kasi minsan sasabihin natin, tinanggap ko naman na yung Panginoong Jesus Diba? Tinanggap ko naman na yung Lord. But did you leave everything?
Ano ba? Iniwan mo ba lahat? Di ba? At nag-respond ka sa Panginoon na katulad ng ginawa ko nitong si Bartimaeus. Kaya every time na may mga altar calls, di ba? You will reflect lang talaga, Lord, iniwan ko ba talaga lahat? At sa'yo ba talaga ako sumusunod? Sabi po sa Isaiah 65:12, tingnan natin, Sister Irene. Isaiah 65:12. Napakaganda po ng sinasabi po dito. Isaiah 65:12. Aking iuukol kayo sa tabak, at kayong lahat ay magsisiyuko sa patayan. Sapagkat nang ako'y tumawag, kayo'y hindi nagsisagot. Nang ako'y magsalita, kayo'y hindi nangakinig. Kundi inyong ginawa ang masama sa harap ng aking mga mata, at inyong pinili ang di ko kinalulukuran. It might be the last call for you now. Diba? Kasi when God calls you, makikita po natin dito, sabi dito, ano-ano ang gusto mong gawin ko sa'yo? Sumagot siya, diba? Sumagot itong si Bartimeo. Ang sabi niya, tignan natin, ano ang gusto mong gawin ko para sa'yo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro, gusto ko pong makakita muli. Gusto ko pong makakitang muli. Hindi niya sinabi, Lord, pwede bang bigyan mo ako ng aking pangangailangan? Diba? Parang mabuhay ako. Pero gusto niyang makakita muli. Gusto niyang makakita. Gusto ko pong makakitang muli. So, maring nabulag lang siya. Diba? Or whatever circumstances na nabulag siya. Sinabi ni Jesus, makakaalis ka na. Magaling ka na. Dahil sa iyong pananampalataya. Nooy di nakakita siyang muli. At anong ginawa nitong si Bartimaeus? Sumunod siya sa Panginoong Jesus. Sumunod siya sa Panginoong Jesus. Yung sinabi ni Jesus na, umalis ka na. Diba? Sinabi niya yun, diba? Umalis ka na, sabing ganon. Makakaalis ka na. Makakaalis ka na, Bartimeo. Makakaalis ka na. Kasi nakakakita ka na eh. Pinagaling ka ng iyong pananay. Pwede ka nang umalis. Diba? Pwede ka nang umalis. So I just want you to close your eyes. Close your eyes. And just imagine na ganito yung nakikita nyo for years. Na maraming taon. Maaring 1 taon, 2 taon, o 3 taon. Just imagine no na you will ask or you will beg people in order for you to have a little amount of money or big amount of money to buy your needs. Tapos, lahat ng lahat ng kakailanganin mo sa kahit yung mga personal hygiene mo, you will ask and beg people to help you if there are people who can help you. So, ganun po kahirap yung naramdaman nitong si Bartimaeus. And then, pinagaling po siya ng Panginoong Jesus at nakakita mo. Pwede na po kayong magmulat, no? Pag matutulog naman kayo. Mamaya. Diba? Pwede naman magmulat. Kung kayo si Bartimaeus, saan kayo unang mapunta? Ano yung inyong unang gagawin? Nakakita ka na eh. Maaring sabihin ng iba sa atin, pupunta ako sa family ko, tatanungin ko bakit nila ako pinabayaan. Kaya, punta ako doon sa restaurant. Sino yung inyong kakatagpuin? Ano yung inyong gagawin? Nakakita ka na eh. Sa trabaho. Nakakita ka na eh. Or sabihin ni Bartimaeus, hanapin ko yung balabal ko, iniwan ko yun eh. At babalik ulit ako sa pamamalimos.
Bartimaeus, nakakita ka na eh. Gusto mo makita yung... Pero maraming mga tao ganun ang ginagawa, kapatid. Yung mga that so-called Christians, di ba? Nakakita na sila, pero bumabalik pa rin sila doon sa dati po nilang ginagawa. But not Bartimaeus. Anong ginawa ni Bartimaeus? He followed Jesus. He followed the Lord. At nakita natin ngayon ang dahilan kung bakit siya in-include ni Mark. So probably itong si Bartimaeus kasama niya sa iglesia. Patuloy na nagpapatutuo, di ba? Patungkol doon sa goodness ng Panginoon. Jesus is also calling him. And if you will answer him, are you willing to give up everything for him? Kahit may mga obstacles, kahit may mga hindrances, kahit may mga rebukes, magpapatuloy ka ba? Si Bartimaeus, ganun po yung kanyang ginawa. So let us pray. Salamat po, O Diyos, sa buhay po ni Bartimeo, God, na amin pong nakita, O Diyos, sa gabi po na ito. Dalangin po namin ang kanya pong mensahe ay tunay, O Diyos, na makita po namin at magsilbing encouragement, Panginoon, dito sa amin. Sa inyo po namin, inilalagak, O God, ang magagawa ng inyo pong salita na narinig namin sa gabi po na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen.